Senator Bato de la Rosa, babaliktad na nga ba at iiwanan ng Duterte Black para lang makaligtas sa warrant of arrest ng ICC? So dito parang ano ba, humihingi siya ng pabor o nagmamakaawa siya, no, dito kay Senate President Tito Soto, no, na wag muna siyang isurrender o baga kupkupin muna. Mga babayan, mukhang babaliktad na rin itong si Senator Bato de la Rosa. Babaliktad na ba si Senator Bato de la Rosa? At iiwanan na itong Duterte Black para lang, no, maisalba ang kanyang sarili at hindi siya maaresto ng ICC? Ayo, what's up? Welcome back to sa ating channel, it's Hops TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito na nga, pag-usapan natin ang bad news dito kay Senator Bato de la Rosa, mga babayan. Magpapasko nga po ba siya, no, sa The Hague? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so kung kayo ang tatanungin mga kababayan, no? Tama lang po ba na si Senator Bato de la Rosa, no, magpasko na rin sa The Hague? At tama lang po ba, no, na si Senator Bato de la Rosa lang, no, o meron pang ibang mga kasama ang dapat, no, na mag-reunion sa The Hague, mga kababayan? Ha? O, pa-comment nyo na lang po dyan sa ibaba kung ano man yung mga opinion po ninyo, ano? Okay, so eto, no, grabe. Alamin natin itong balita na to, mga babayan, dahil ICC naglabas na daw ng warrant of arrest o arrest warrant laban po dito kay Senator Bato de la Rosa, mga babayan. No, mainit na mainit po. No, etong mga warrant of arrest na to ng ICC, hindi lamang po dito kay Senator Bato de la Rosa at maging kay Senator Bongo, mga babayan, maging sa ibang mga sangkot pa, no, doon po sa naging war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte, mga babayan. No? Kaya nga ang tanong ko kanina, tama lang po ba na si Senator Bato de la Rosa lang ang isyuhan ng warrant of arrest, o dapat may iba pang mga kasama na nasangkot o involved o may kinalaman, no, dyan po sa war on drugs na yan, mga babayan? No, kaya nga i-comment nyo na lang po dyan sa ibaba. At eto, sabi nga magpapasko daw po, no, o posibleng magpasko sa The Hague, Netherlands si Senator Bato de la Rosa, mga babayan, kasama, no, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, yan po yung mainit na balita ngayon. Okay, so ito, pag-usapan natin yung mga babayan. Right? Let's go. Posible umanong magpasko sa The Hague, Netherlands si Senator Ronald Bato de la Rosa kasama si FPRRD. Naglabas na raw kasi mukhang magkakaroon ng reunion, mga kababayan, ng arrest warrant ang ICC dahil sa umano'y madugong war on drugs ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Pero ang ibang ahensya tila nagve-verify pa kung totoo umano ang bombshell statement ng Ombudsman. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Totoo kaya to, mga babayan? Kasi noong nakaraan ganyan din di ba? May ilalabas daw na arrest warrant kay dating Pangulong Duterte, ayaw nila maniwala. O ayun, bigla na lang dinampot sa airport. Di ba? Naglandfall ang isang bagyo. Nauna pa rin naglandfall yung isang bagyo. Senator Bato de la Rosa at pwede rin granted na ang wish niya at sumunod na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC detention. Nako, granted na raw ang wish, no? Kasi sabi nga niya, gusto niya nga pagsilbihan, no, itong dating Pangulong Duterte. No, doon daw sa sa The Hague. So ayan, magsasama na sila sa The Hague, mga babayan. Pag nagkataon, no, na siya po ay inaresto, ayan, maaalagaan na nila
ang dating Pangulong Duterte. Kasi yun yung parang hiling nila no, na maalagaan no, o magkaroon ng kasama. Ito nga si dating Pangulong Duterte diyan po sa The Hague. At kung itong si Senator Bongo i-issuean din ng arrest warrant, talaga namang magsasama-sama po sila diyan. Kakaroon ng isang malakihang reunion no, diyan po sa The Hague. Inilantad kasi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nitong Sabado sa publiko na may warrant of arrest na umano ang ICC laban kay De La Rosa. Siya ang nooy PNP chief sa termino ni Duterte nang ilunsad ang kampanya kontra droga na Uplan-Tukhang. Ilang araw matapos maaresto si Duterte at i-turn over sa ICC sa The Hague, Netherlands, pumutok ang balitang pwedeng si De La Rosa ang isusunod ng International Tribunal. Pero tila unbothered ang senador noon at sinabi sa Senate media na handa raw siyang samahan ng dating Pangulo sa detention habang nahaharap sa crimes against humanity. I can run, I can run. And I can use some connections to hide. And napakalaki ito Pilipinas. If all legal remedies are exhausted and still justice is to no avail, then what can I do? I may as well I can join the old man. Ayan, mga babayan, no? So parang sinasabi niya dito na pwede siyang tumakbo o pwede siyang magtago, no? Pwede niyang gamitin yung kanyang mga connection dahil dito, mga babayan, ay sinasabi din niya, no, na napakalaking araw ng Pilipinas kung naubos na raw po, no? Yung mga batas o yung hustisya no, na pwede nilang magamit, no, mga babayan, no, wala na raw po siyang magagawa dyan. Diba? Sinasabi nga niya dito na mas mabuti pa, no, na samahan na niya yung dating Pangulong Duterte doon po sa The Hague, mga babayan. So ito nga ay sinasabi ng ating mga kababayan na mag-grant na yung kanyang kahilingan, mga kababayan. Yan po ay kung maaalala natin yung kanilang mga sinabi dati. Diba? O, tuloy natin. The old man. Hinihintay pa ng kampo ni De La Rosa ma-verify ang nasabing warrant of arrest laban sa kanya. Matatanda ang tulad noong haina ng ICC Red Notice sa FPRRD noong March 11. Wala ring agarang kumpirmasyon mula sa bahagi ng ICC. Pero ayon sa legal counsel ni De La Rosa, umaasa silang dadaan sa proper judicial process ang warrant at pag-aresto sa senador alinsunod sa konstitusyon, due process at sovereign rights ng Pilipinas. Sa bahagi naman ng Senado, iginiit ni Senate President Tito Soto na para ma-preserve ang dignidad ng higher chamber, hindi nila papayagang may maarestong senador sa loob ng Senate premises. O eto, mga babayan, no? Ito naman yung sinabi ni Senate President Tito Soto. Sabi niya dito, as I have said in the past and in consultation with some members of the Senate to preserve the dignity of the Senate and as a matter of institutional courtesy. Mga babayan, we cannot allow any senator to be arrested in the Senate premises. Outside the Senate premises, that's no longer our concern. Okay? Dito malinaw, sinasabi ni Tito Sen, mga babayan, na pagka nasa loob ng Senado, hindi nyo pwedeng yan, arestuhin yan. Diba? Kasi masisira nga naman, no, yung dignidad, no, neto pong Senado, mga babayan. Pero, pag itong si Senator Bato de la Rosa ay lumabas na ng Senado, o lumabas na sa compound ng Senado, wala na silang jurisdiction doon. Kumbaga, wala na yon, no, sa kanilang premises, wala na rin silang magagawa doon. No, kung maalala natin, may gumawa na po niyan, no, na isang senador, mga babayan. No, at ang tagal po niya sa loob ng Senado at doon siya nagtago. Diba? Kaya hindi siya na-aresto. Okay, so ito lang naman yung sinasabi ni Senator Soto. Diba? Na kung nasa Senado, hindi nyo pwedeng arestuhin. At hindi namin yan isosurrender. Parang ganon ang sinasabi dito.
Pero sa labas ng premises nito, hindi na raw ito concern ng Senado. Una na rin kasing in-explore ni De La Rosa ang kanyang options at isa rito ang posibleng paghingi ng tulong sa Senado oras na mahainan ng warrant. Hanggat kaya nga niya, hanggat kaya ng Senate President na kupin niya muna kung hindi niya muna kung isurrender kung may warrant of arrest na. Sa ICC documents hinggil sa kaso ni Duterte, may nakasaad na may co-property. Okay, so eto mga babayan, sabi dito. Eto, sabi, hanggat kaya nga niya, hanggat kaya ng Senate President na kupkupin niya muna ako. Hindi niya muna ako isurrender kung may warrant of arrest na. So dito parang ano ba, humihingi siya ng pabor o nagmamakaawa siya, no, dito kay Senate President Tito Soto, no, na wag muna siyang isurrender o baga kupkupin muna. Mga babayan, mukhang babaliktad na rin itong si Senator Bato de la Rosa. Hindi, kasi parang ganun lang yung dating sa akin. Kasi sinasabi niya rito na kupkupin siya, no, ng Senate President. Diba? Nasan ba si Senate President? Sila ang majority at ito nga si Bato de la Rosa, no, sinasabi nila na sila ay Duterte Black. Diba? At isa sila sa bumabanat sa majority, mga babayan. At isa sa miyembro nila, no, ang tumitira sa Blue Ribbon Chairman. Babaligtad na ba si Senator Bato de la Rosa at iiwanan na itong Duterte Black para lang, no, maisalba ang kanyang sarili at hindi siya maaresto ng ICC? Hindi natin masasabi yan. Yan po ay katanungan natin sa inyo. Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? Senator Bato de la Rosa, babaliktad na nga ba at iiwanan ng Duterte Black para lang makaligtas sa warrant of arrest ng ICC? Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? Ha? I-comment nyo lang po dyan, ha? Tuloy natin. May warrant of arrest na. Sa ICC documents hinggil sa kaso ni Duterte, may nakasaad na may co-perpetrators siya para i-neutralize umano ang mga target nilang kriminal kaugnay ng tukhang. Pero redacted ang mga pangalan nito. May chain of command umano ito at network para ma-implement ang sistematikong pagpatay. Diba? Kasi sila yung mga nasa baba At isa sa sa tauhan ni Duterte. Diba? And that time, Chief of Police, etong si Senator Bato de la Rosa. Diba? Nagtatala ng iba't ibang human rights groups. Hindi bababa sa 6,000 individual ang nasawi sa kampanya kontra droga. Ayon naman sa DILG, as of noontime ng November 8, wala pang natatanggap na anumang red notice ang ahensya laban kay De La Rosa, kaya wala pa raw actionable document para respondihan ng departamento. Matatanda ang may papel na ginampanan ang DILG at PNP sa pagsuko kay FPRRD sa kustodiya ng ICC. Kaya tanong ng marami, ganito rin kaya ang mangyayari sa dating PNP chief na si De La Rosa? Sa huling monitoring, spotted pa si Senator Bato sa Cebu nitong mga nakaraang araw na namahagi ng tulong at rescue operations para sa mga biktima ng Bagyong Tino. Wala pa siyang inilalabas na komento hinggil sa issue. Para sa Agenda Weekend, Hanet. Diba? Ano sa palagay ninyo, mga kababayan, ha? Eto, panoorin pa natin to. Dagdag na rin natin. Arresto umano mula sa May warrant of arrest umano mula sa International Criminal Court si Senador Bato de la Rosa ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pero ang ICC may paglilinaw sa impormasyon na bineberipika rin ng Justice Department. Nakatutok si JP Soriano. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Ito ang anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang programa sa radyo. Yan ba i-confirm na, Ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it in good authority. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Si De La Rosa ang dating hepe ng Philippine National Police o PNP na nanguna sa war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain sa the Netherlands para sa mga kasong crimes against humanity.
Pero sabi ni ICC spokesperson Fadi El Abdallah, tanging sa official communications channels at press releases lang makikita ang mga ulat kaugnay sa ICC. Sa ngayon, walang anumang arrest warrant sa ICC website. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabing wala pa silang natatanggap na opisyal na report, pero maaari raw na naglabas na nga ng warrant ang ICC at hindi ito dumaan sa Interpol. Wala pa rin daw natatanggap si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na red notice mula sa Interpol. All that information came from Senator Trillanes. I heard the same. But I checked with the Center for Transnational Crimes ay wala naman nakukuhang red notice. Unverified news ang lumadating sa atin. Ang Department of Justice kumukuha pa rin ng impormasyon. Wala pa rin impormasyon ang kampo ng mga biktima sa pangunguna ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Ayon sa abogado ni De La Rosa, wala silang independent confirmation kaugnay sa warrant ng senador. Kung mapatunayan daw. Ito mga kababayan, ipinakita ko lang din sa inyo for ano natin, ano tawag natin dito? For transparency na lang din. No, itong kaya ipinakita ko sa inyo itong balita na to. 'Di ba? Kasi baka sabihin nila napaka one-sided natin eh. Ito pinapakita natin, no, kung ano yung ibang side nitong balita na to, mga babayan, 'di ba? So yun naman yung sinasabi natin dito. Pero no, nonetheless, kung meron nga o wala, no, na warrant of arrest itong si Senator Bato de la Rosa, hindi pa natin masasabi ngayon yan, 'di ba? Pero ganyan-ganyan din yung nangyari, no, dito sa dating Pangulong Duterte at nagkagulatan na nga lang nung siya ay hulihin po. Diba? Na totoong may warrant na ang ICC. Nagtitiwala sila na ang gobyerno ng Pilipinas ay kikilos ng naaayon sa rule of law. Anumang aksyon ay kailangan muna raw dumaan sa local judicial confirmation process sang-ayon sa Konstitusyon ng Pilipinas, due process at sovereign rights ng Pilipinas. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni De La Rosa na nauna nang nagsabing hihingi siya ng tulong sa liderato ng Senado sakaling ilabas ang warrant laban sa kanya. Siniguro naman ni Senate President Tito Soto na hindi nila papayagang arestuhin si De La Rosa sa loob ng Senado bilang bahagi ng institutional courtesy. Pero kung sa labas ng Senado mangyari, hindi na raw nila ito sako para sa... Okay, so yan mga babayan, malinaw po yan. No? Na meron pong bali-balita na itong si Senator Bato de la Rosa ay meron pong warrant of arrest na nagaling po sa ICC, pero kinumpirm naman po ng ICC na wala po. No? So ayan, pinakita natin dito, no, yung dalawang side ng balita, mga kababayan. No? So kayo na lang po ang magsabi po, no, ano sa palagay ninyo yan. Pero syempre, no, wag niyo po kakalimutan na i-subscribe ang ating channel. Okay, so kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang Kuya Mobs sa Mobs TV. Maraming salamat po sa inyo. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Peace and hell.